Kain ngayon ay patungkol dito sa ating napag-aralan nung nakaraang Sunday na sabi ko na mayroon pong mga positibong side effect yung karunungan, pag-unawa, kaalaman at pahayag. Mayroon po siyang side effect, brothers and sisters. Ngunit bago ang lahat ay balikan po natin ang ating napag-aralan nung nakaraang araw, nung nakaraang linggo, mga kapatid, at iyon ay may mga questions na ating pong babalikan bakit importante ang mga ito. So, yung 7 mga naihayag nung nakaraang Sunday ay 7 po na kung saan ay ating pong babalikan. At ito po ay ating tingnan kung gaano po kahalaga yung 7 iyan. Yung unang-una ay spiritual enlightenment. So ano ba yung spiritual enlightenment, brothers and sisters? Sabi nga rito ni Ephesians chapter 1 verse 18, so the eyes of your understanding being enlightened, that you may know the hope of His calling. So napaka-importante po yung calling natin sa Panginoon. Binigyan tayo ng pagkaunawa kung gaano kahalaga yung pagkatawag sa atin, mga kapatid. So tinawag tayo ng Diyos dahil alam niya na tayo po ay magre-response sa kanyang panawagan. Na kung saan at makita natin kung gaano po kayaman o gaano kasagana yung glory na may bigay sa atin bilang inheritance natin, brothers and sisters. Kaya nga, sabi doon sa Romans chapter 8 verse 17 ay ganito po yung kanyang sinabi. And if the children, then heirs of God. So tayo po ay tagapagmana. Kung tayo nga ay mga anak ng Diyos, then tayo po ay tagapagmana ng Diyos. Kasama ni Kristo. Kaya nga binigyan tayo ng eyes of understanding para maintindihan natin kung gaano po kahalaga yung pag-asa na Kanya pong ibibigay sa atin na ating pong mamanahin, brothers and sisters. Kung kaya, yung ating katawan na ito, darating ang panahon na ito po ay mapapalitan ng panibagong katawan dahil doon sa Kanyang binabanggit na glory, the riches of His glory, doon sa Ephesians chapter 1 verse 18. Kaya sabi nga doon ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51. So sabi niya rito, narito sinasaysay ko sa inyo isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mga tulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. So, yung sinasambit o sinasabi doon ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 1 verse 18 ay ito yung glory, yung kayamanan ng kanyang kaluwalhatiang maibigay sa atin, na kung saan binanggit na Apostol Pablo na hindi lahat tayo mga tulog, ngunit tayo ay lahat ay babaguhin. So pag binago yung ating katawan ay magkaroon ng tinatawag na glorified body. In verse 53 sabi niya, for this incorruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Kaya magkaroon po ng pagbabago na yung katawan natin na kung saan ay walang kahalaga dahil sabi ng Diyos na ang laman at dugo ay wala pong karapatang papasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit sabi ng Diyos, yun ang kanyang kayamanan na binabanggit dito sa ating spiritual enlightenment, na kung saan tayo po'y binuksan ng ating pag-iisip upang maintindihan natin yung hope, yung kalalim o kayamanan ng pag-asa na ibibigay sa atin ng Diyos. Yes. Kaya sabi niya, datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayoy ay mangyayari ang wala ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. So wala na ang kamatayan pagdating ng panahon. Bakit? Dahil tayo na po ay nag-inherit ng pangako ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. That's why napaka-importante yung mayroon tayong spiritual enlightenment. Ito po yung number 1. So pangalawa, comfort and hope. So mayroon tayong comfort sa pag-asa
na siyang binibigay sa atin ng Diyos. So ayon dito nga sa Salmo, chapter 119, ay this is my comfort in my affliction, for thy word hath quickened me. So yan yung comforting words na isinulat ni Solomon, na sabi niya, ito yung aking kaaliwan, ito yung aking kagalakan sa aking pagkapighati, yung kahirapan niya, sapagkat binuhay ako ng iyong salita. So yung salita ng Diyos ay doon po nagsisimula, nagmumula yung ating nakukomfort tayo dahil doon sa pag-asa na siyang ipinangako sa atin ng Diyos, brothers and sisters. Kaya malaking bagay po na nagkaroon tayo ng tinatawag na knowledge and revelation in the Word of God. Dahil doon, mga kapatid, ay nagkaroon tayo ng tinatawag na pag-asa. Kaya sabi nga na Ephesians chapter 4 verse 4, ito po sisters, na sabi niya, there is one body and one spirit, even as you are called in one hope of your calling. So tayo po ay tinawag sa isang pag-asa, na kung saan ay tinawag tayo para sa ano? Para magmana ng maluwalhating mamanahin, na kung saan ito po yung ating dapat aasahan. Kaya ito po ang magsisilbing magkukomfort sa buhay natin bilang Kristiyano. Kaya ano pa po ang gagawin natin? Ano pa yung ating pong irereklamo? Dahil ang Diyos naman ay nakahanda na yung kanyang pangako sa ating buhay. Ang kailangan lang natin na tayo po ay mag-response sa Diyos kung ano po ang ating pagpipiliin o choice natin. Ano ba ang ating pipiliin? Sasambahin ba natin siya o isang tabi lang natin siya dahil mas kailangan natin yung ating trabaho? Tayo po ay mas kailangan nating iayos muna yung ating tawag nito problema sa buhay. Inuuna mo yung iyong problema, yung iyong pagtatampo, yung iyong kabigatan, inuuna mo. Hindi mo alam na ang Diyos ang tutulong sa iyo para ikaw po ay magkaroon ng kagalakan sa iyong buhay. Iyon ang hindi po nakita ng ibang mga Kristiyano. Kaya, sabi pa rito, there is a comfort and hope kung mayroon tayong kaugnayan na husto sa Diyos. Number 3, confidence. So mayroon tayong kumpiyansa, brothers and sisters. Bakit tayo mayroong kumpiyansa? Dahil ulang-una ay nabigyan tayo ng sapat na karunungan na buksan po yung ating puso ng kaalaman. Nagkaroon tayo ng hope and comfort sa ating pong kaugnayan sa Diyos. At maliban dito, ngayon, mayroon tayong kumpiyansa dahil po nakita natin yung kahalagan ng salita ng Diyos. Proverbs chapter 14, verse 26, ay sabi niya rito, in the fear of the Lord is strong confidence. So pag isinasubmit mo sa Diyos ang iyong sarili, ang buhay mo, ang kabigatan mo, yung tampo mo, yung galit mo sa kaninuman, ay ang iyong pag-submit sa Diyos ay there is a strong confidence. And His children shall have a place of refuge. Mayroon tayong kanlungan at yung kanlungan ng Diyos doon sa kanlungan na yan ay ikaw po ay kakanlong sa kapayapaan, brothers and sisters. So once na ikaw po ay mayroong kaugnayan sa Diyos, saan ka kakanlong? Sa kahirapan ba? Ikaw ay kakanlong doon sa place of refuge, na kung saan ay nandun yung kumpiyansa sa buhay ng isang Kristiyano. Di ba? So kung ikaw na po ay may kumpiyansa sa buhay mo, ibig sabihin, ikaw po ay inspired bilang isang Kristiyano. Meron kang inspiration. Inspired ka sa buhay mo. Dahil alam mo ay kumpleto na ang buhay mo dahil sa salita ng Diyos. Kaya nga ang Diyos din ay na-inspired dahil kay Kristo. Dahil kung wala ang ating Panginoong Jesucristo, ay wala pong nilalang ang Diyos. Ibig sabihin, naudlot ang plano ng Diyos dahil walang katulad ni Kristo na siyang mag-redeem sa nahulog sa kasalanan. Pero dahil kay Kristo, ang Diyos po ay na-inspired upang ipagpatuloy po ang kanyang plano upang lalangin ang lahat ng mga bagay. Kaya dito po sa John chapter 1 verse 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. So siya yung dahilan. Si Jesus Christ ang dahilan. At
tayo rin ay dahilan din kung bakit si Jesus Christ ay namatay sa Kalbaryo. Tayo ay naging dahilan dahil mayroong trabahong gagampanan ng ating Panginoon. Kaya dahil doon sa kanyang ginampanan ay tayo po ay napawalang sala, mga kapatid. Kaya kailan makonsensya tayo sa ginawa ng Panginoon doon sa Kalbaryo. At kung tayo po ay nakukonsensya ngayon, ay huwag mong kaligtaan na umatin sa ganitong pagtitipon, brothers and sisters. Ang lahat ng mga bagay, sabi niya, ay ginawa sa pamamagitan niya. Siya yung dahilan. At alinman sa lahat na ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Kaya maliwanag, di ba? Kung wala si Jesus Christ na nakita doon sa infinite mind of God, ay wala pong ginawa ang Diyos. Hindi niya itutuloy na gawin ang lahat ng mga bagay, brothers and sisters. Di ba? Verse 10. Siya'y nasa sanlibutan, at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Kita mo? Siya na nga ang dahilan, ay hindi pa siya kinalala. Parang katulad ng isang taong siya na nga ang dahilan para ikaw ay umunlad, pero hindi mo pa binigyan siya ng pansin. Wala siyang halaga, pero hindi mo alam, behind sa iyong pagiging successful sa buhay mo, siya pala yung dahilan. Ganon din sa ating panahon ngayon. Si Jesus Christ ang dahilan kung bakit tayo po ay napawalang sala sa harapan ng Diyos. Di ba mga kapatid? Colossians chapter 1 verse 16. Sapagkat sa Kanya ay nilalang ang lahat ng mga bagay. Kaya hindi nagkakamali yung mga writer dito eh. Pero yung mga ibang mga preacher, ibang mga babasa dito, hindi nila naintindihan kung bakit si Jesus Christ ang dahilan. Sapagkat sa Kanya'y nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging ang mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Kaya kung siya nga ang naglalang, siya rin ba ang magmamana? Kaya napakalayo naman ng understanding ng ganun. Kaya sa mga nanood sa ating live streaming, ito sana ang makita ninyo. Si Jesus Christ ang naging dahilan. Nilalang ang mga bagay, lahat ng bagay, at ito ay para sa Kanya. Kaya nga yung binasa natin kanina, na kung tayo'y anak ng Diyos, ay tayo po'y kasamang tagapagmana ni Kristo. At kung tayo po'y kasamang tagapagmana ni Kristo, ibig sabihin, si Kristo ang hindi siya yung creator, kundi siya yung anak na katulad natin, na kung saan na-adapt sa pamamagitan ng ating Panginoon. Di ba, mga kapatid? Kaya sana mapansin nating lahat, mga kapatid, yung importansya, yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Kung meron na tayo ng apat na ito, mga kapatid, so meaning, meron tayong tinatawag na daily guidance sa buhay natin. Meron tayong guidance. Mayroong nag-guide sa atin, mga kapatid. At yung nag-guide sa atin, mga kapatid, ay hindi po basta lang na nag-guide siya. Ngunit siya po ay yung mayroong plano para sa atin. Kaya ginag-guide tayo dahil ayaw niyang mahulog tayo sa ayaw niyang mapupuntahan natin. Mga kapatid, di ba? Proverbs chapter 6 verse 23. Ito, sapagkat ang mga utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. So, mayroon tayong daily guidance. Yung turo, yung kautusan, yung salita ng Diyos ay tanglaw o ilawan. Siya yung mag-iilaw sa atin. Yun yung ating araw-araw na ilaw na nag-guide sa atin. Kaya kung mayroong nag-guide sa atin sa pamagitan ng Holy Ghost, ay malamang hindi po tayo babagsak o hindi tayo magtamlay sa ating kaugnayan sa Diyos. Kailan po tumamlay ang isang tao? Dahil umiba na siya ng landas.
Dahil binigyan niya ng panahon yung sarili niyang nararamdaman. Hindi niya binigyan importansya yung salita ng Diyos. Dahil kung yung salita ng Diyos sana ang binigyan ng importansya, yung tamlay na yun, yung ano man na mayroon siya kanya na dala-dala na inaalagaan. Kaya mahirap yung alagaan mo yung bitterness. Huwag mong alagaan yung bitterness. Huwag mong alagaan yung pagtatamlay. Kasi pag inalagaan mo yon ay lalaki at lalaki yan. At darating ang panahon na hindi mo na kayang dalhin yan, mga kapatid. Praise the Lord, di ba? So, meron tayong tinatawag na daily guidance. Kaya, kung mayroon tayong ganito na binabasihan natin, ibig sabihin, ang Kristiyanong iyan ay meron siyang deeper relationship sa Diyos. Meron siyang malalim na relasyon sa Diyos. Bakit? Bakit siya mayroong malalim na relasyon? Dahil mayroon siyang mayroon siyang overcoming spirit. Na-overcome niya ano man yung mga humaharang sa kanyang daanan. Kaya nga si Satanas ay parang leon na nandyan ali-aligid, naghihintay na mayroon pong magbukas ng pintuan ng kanyang puso at ito po'y sa kanyang sasagpangin. Kaya ingat po tayo, mga kapatid. Kailangan mayroon tayong laging daily guidance upang maging ito po ang magdadala sa iyo ng malalim na relasyon sa Diyos. Di ba, mga kapatid? Once na ikaw ay mayroong malalim na relasyon sa Diyos, gaano man kabigat ang iyong dalahin, gaano man ang iyong naraanan na kabiguan sa buhay, kahit man gaano man kalungkot ang iyong nakaraan, mga kapatid, ay dahil doon sa iyong malalim na relasyon sa Diyos. Yan po ay unti-unti pong matutunaw, malulusaw dahil doon sa salita ng Diyos. Psalms 18 verse 30. Tungkol sa Diyos, ang kanyang lakad ay sakdal, at ang salita ng Panginoon ay subok. Siya'y kalasag, lahat na nanganganlong sa Kanya. Di ba? So kung mayroon tayong malalim na relasyon sa Diyos, ibig sabihin, ikaw po ay malalim din ang iyong pagtiwala sa Diyos. Ang iyong pagtiwala sa Diyos ay napakalalim dahil nakita mo na ang salita ng Diyos ay perpekto para sa atin. And the Word of God is tried. Subok ang salita ng Diyos. Bakit subok ang salita ng Diyos? Dahil doon sa mga Old Testament times na mga naniniwala sa Diyos ay nakita natin ang kanilang mga testimony. Nakita natin yung kanilang experience. Nakita natin yung kanilang mga paghihirap, ngunit patuloy po silang naging matagumpay. Maganda na lang nga ang buhay natin ngayon eh. Binabasa na lang natin yung kanilang testimony. Yeah. Diba? So ano ang gagawin natin, brothers and sisters? Kailangan natin na ipalalim ang ating relasyon sa Diyos. Hindi na, imbis na lalalim eh, gaganon ang iyong relasyon at dabagsak at tuluyang magtamlay ang ating kaugnayan sa Diyos. Yan ang ayaw ng Diyos. Pangpito. So kung nakita mo na ito, kung na-summarize mo na ito, nakita mo na yung kahalagan, ibig sabihin, lahat na yan natin pong napag-aralan is the preparation for your future. Paghahanda ng iyong kinabukasan sa iyong buhay espiritual. Di ba? Nahanda mo na ang iyong sarili sa iyong spiritual na buhay. Kaya napaka-importante yung naihanda mo yung sarili mo. Di ba, mga kapatid? Once na nahanda mo ang iyong sarili sa Diyos, ay ibig sabihin, komportable ka na. Ikaw po ay maghihintay na lang, para bang ikaw po ay isang bakasyonista, maghihintay ka na lang ng pagdating ng bus o sasakyan, at hindi ka na nagmamadali dahil naihanda mo na ang iyong sarili, brothers and sisters. Di ba, mga kapatid?
Proverbs chapter 31 verse 25. Kalakasan at kamahalan ay siyang kanyang suot at kanyang tinatawanan ang panahong darating. So, yun po yung isang magandang paghahanda. Dahil ang pagdating ng panahon, mga kapatid, ay ikaw po ay sasaya. Magre-rejoice tayo sa Diyos. Dahil ang panahon na dumating, ikaw ay nakahanda na. Di ba mga kapatid? Yes. So yung isang hindi nakahanda, ibig sabihin, walang saya yan sa kanyang sarili dahil hindi siya nakahanda eh. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Hindi niya alam kung ano yung kanyang kukunin para ilagay doon sa kanyang paglalagyan. Pero kung ang tao ay nakahanda, ang kanyang naramdaman ngayon ay kapayapaan, kagalakan sa kanyang puso. Dahil sabi niya, pagdating ng bus, sasakay ako agad. Di ba? Masaya ka. Pero kung yung isang tao na hindi nakahanda sa kanyang sarili, sa kanyang buhay spiritual, malamang ang taong iyan ay hindi po masaya sa buhay niya. Mga kapatid. Amen? So nakita natin yung 7 mahalagang bagay na ito na kung saan ay binalikan lang natin bakit importante ang mga bagay na ito. So, spiritual enlightenment, comfort and hope, confidence, inspiration, daily guidance, deeper relationship to God, and preparation for our future. Ito po yung mga mahalagang basihan, mga kapatid.